Now ng Commission on Elections or COMELEC Region 2 na wala ng palugit o extension sa voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE na gaganapin sa ikadalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawan kay Attorney Jerby Cortez, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 2, sinabi nito na hanggang May 18 na lamang ang registration at tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap nila ng mga aplikante mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa huling araw ng registration. Ayon kay Attorney Cortez, may ilang lugar sa Region 2 na kakaunti na lamang ang nagpaparehistro, habang sa iba naman ay halos wala na indikasyon umanong karamihan sa mga kwalipikadong botante ay nakapagparehistro na. Gayunman, tiniyak niyang handa na ang COMELEC kung sakaling dumagsa ang mga magpaparehistro sa huling araw. Anya, kukuha sila ng listahan ng mga aplikanteng nasa pila at tatawagin isa-isa ang kanilang pangalan upang matiyak na marehistro ang mga naroroon sa loob ng tanggapan bago matapos ang araw. Sinabi rin niya na posibleng magkaroon ng cut-off bandang alas 3 ng hapon kapag masyadong marami ang magpaparehistro upang maayos na maproseso ang lahat ng aplikasyon. Ipinaliwanag din ni Attorney Cortez ang qualification para sa SK voters kung saan maaaring magparehistro ang isang 14 years old basta sasapit ito sa edad na 15 years old bago ang botohan. Ngunit hindi na maaaring magparehistro bilang SK voter kung November 3, 2026 pataas pa lamang sasapit ang ika-15 kaarawan ng aplikante. Samantala, para naman sa regular voters o mga boboto para sa barangay elections, kinakailangang 18 years old na ang isang individual bago rin sumapit ang November 2 upang maging kwalipikadong botante. Nilinaw rin niya na hindi na maaaring bumoto sa SK ang mga edad at 31 years old pataas. Kabilang naman sa mga pangunahing requirements sa pagpaparehistro ay maaari ang PSA o birth certificate, valid ID o NBI clearance. Samantala, nilinaw rin ni Attorney Cortez ang usapin tungkol sa tinatawag na flying voters. Ayon sa kanya, hindi otomatikong maituturing na flying voter ang isang tao na nagparehistro o nagpalipat ng voter registration sa ibang lugar. Ipinaliwanag niya na pinapayagan ng batas ang paglilipat ng voter registration basta tunay na lumipat ng tirahan ng botante at natutugunan nito ang residency requirement sa lugar kung saan siya magpaparehistro. Nagiging flyer voter lamang umano ang isang tao kapag nagparehistro o nagpalipat ng rehistro sa isang lugar kahit hindi naman talaga siya residente roon at layunin lamang na makaapekto sa magiging resulta ng eleksyon. Dagdag pa niya, mahigpit na sinusuri ng COMELEC ang mga aplikasyon para sa transfer at bagong registration upang maiwasan ang illegal na pagpaparehistro bago ang BSKE 2026. Sa huli, hinikayat ni Attorney Cortez ang publiko na samantalahin ang naglalabing araw ng registration upang makalahok sa darating na halalan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Jerby Cortez. Kung pinuntahan na totally walang nagpaparehistro, meron din naman tayong pinuntahan na kukunti ang nagpaparehistro. Isa lang ibig sabihin nito siguro na naparehistro natin lahat sila. Actually, it will end on May 18, 2026 at 5 o'clock in the afternoon. So wala na tayong extension. After that, busy na kami for the preparation sa ating barangay and SK election, which will be held on November 2, 2026. Sa Radyo Bombo!